Hello! Happy holiday season! At dahil holiday season dito sa Japan, nag-request si Bebe ng chicken pie. Favorite niya kasi yon, kaya lang hindi ko siya masyadong ginagawa kasi super mahirap gawin. Dati, nung ginawa ko yan, hindi ko siya na video. So, for today's video, isi-share ko siya sa inyo para malaman niyo kung paano ko siya ginagawa at kung paano siya kahirap. Pero worth it dahil super ang sarap. Makakaubos talaga kayo ng isang dosenang slice. Okay, so let's go and let's watch this video. So una, gagamit tayo dito ng breast chicken. So hindi ko na rin inalis yung balat niya. Konti lang naman yung balat niya. Actually, maganda pag inalis. So lalagyan natin ng mga seasonings. Yung breast chicken, kailangan pinantay. Pinantay-pantay ko talaga yung pag-season ko dyan. So meron siyang black pepper at nilagyan ko rin siya ng red paprika powder. Siyempre may salt na rin siya. So ganyan lang, lalamas-lamasin natin sila kasi medyo maganda yung texture nung nabili ko kaya medyo makapal siya. And then i-oven natin siya, i-roast natin siya. So roast chicken ang kakalabasan muna ng ating recipe for today's video. Super healthy naman ang breast chicken, kaya wala naman tayong kaso kahit ilan ang kainin natin. So, ayan, nilagyan ko siya ng rosemary na tanim ko yan sa harap ng aking garden. So, generous tayo kasi may tanim tayong rosemary. Siyempre, may garlic, cloves of garlic. Nilagyan ko rin ng onions para yung lasa niya tumitiim habang iro-roast natin sila. Nilagyan ko rin siya ng mushroom. Option lang ang mushroom ha, tsaka yung mga toppings na yan, option lang sa akin yan. So, dahil Christmas naman, generous tayo for today. Actually, bigay lang naman yung mushroom, and then yung carrots, bigay din. And then yun yung rosemary is tanim ko. Then, mag-a-add tayo ng konting salt para sa veggies na nilagay natin, and olive oil. Wag yung kakalimutan ng olive oil para maganda yung texture ng kakalabasan ng ating roast. So, ayan, i-oven natin siya. Ayan yung kinalabasan niya. And then, i-remove natin yung rosemary. Hindi ko gusto yung rosemary sa dish ko. So, tanggalin natin siya. And then, set aside na muna natin yung mga gulay. Mamaya, gagamitin natin yan. And then, tsaka natin siya hihimay-himayin yung mga chicken na yan. So, dyan ako medyo nagtagal. So, itinabi ko na rin yung balat para kay Bebe. Paborito niya kasi ang balat. So, hindi ko yan itatapon. So, ganyan ang gagawin natin para lang tayong gagawa ng chicken salad na kaya lang yung chicken natin ni-roast. So, dito sa Japan, pag holiday season, Japanese food talaga ang hinahanda nila. Pero sa akin, dahil hindi naman ako Japanese, diba, gagawa ko na, i-challenge ko yung sarili ko. Dahil 3 years ko na yata hindi ito ginagawa dahil nga mahirap talaga siyang gawin. Tingnan nyo naman, i-roast nyo na, hihimayin nyo pa. Tapos, ilalagay pa natin yan sa ating pie. At dahil maganda naman yung regalo sa akin ni Bebe, tsatsagain ko na siyang lutuan ng favorite niya. Yan ang kakalabasan ng ating chicken. And then, gagawa na tayo ng pie niya. Ayan, 320 grams of flour. Lagyan natin ng warm water. Nilagyan ko rin siya ng white egg and salt. Haluin natin hanggang sa ininid natin siya ng konti. Actually, dapat kamay talaga ginagamit dyan. Pero, ginamitan ko muna siya ng scraper kasi medyo mamaya ko na gagamitan ng kamay pag feel ko nang matatapos na yung kneading natin. So, gagamitan ko siya ng kamay dahil yan talaga ang maganda is kamay. Pag nakita nyo nang malinis yung bowl, and yun na yung texture na kailangan natin kapag naramdaman natin malinis na yung bowl. Ayan, no, feel ko malinis na. Iwanan muna natin siya. Hindi natin siya ipaparize. Basta iwanan lang natin siya nang na may takip. And then, balikan na lang natin siya. So, ayan, binalikan ko siya. Hindi ko siya makuha, kaya nag-spray uli ako ng flour para makuha natin siya kasi nakadikit siya. Ayan. So, syempre, dahil bilog siya, para hindi siya manikit uli sa ating table, hatiin natin siya para madali ang buhay. Huwag na kayo mag-divide ng kung ilan-ilan. Sa madali nyo na lang gustong i-divide yan. I-divide nyo yan sa 4 kung gusto nyo or 2 kung gusto nyo. Pero sa akin, ginawa ko siyang 4 kasi i-layer natin sila. And then, gagawin natin siyang Christmas bowl. Charot.
kahit mahirap siya or matagal siyang gawin, nai-enjoy ko siya kasi parang feel ko nasasucess ko yung mga gusto kong gawin ba sa buhay. Tapos papakainin mo yung gusto mong tao dahil binibigyan kanya ng LD, take tender loving care. Ayan, hindi ko siya mabigkas ng matino. So, ayan, nakadalawang bola na tayo. And then, syempre, gagawin natin ball yan. Hindi ko alam kung bakit ginagawang ball yan eh. Kasi, kaya lang, syempre, yung mga nakikita ko sa video, ginagawa nilang bowl. So, parang maganda na rin, gawin natin bowl. Hindi, actually, para pumantay daw yung ano nila sa loob. Para yun daw, magpantay-pantay yung hagod sa loob. Yan daw kaya nagiging ball. And then, after that, syempre, ipapahinga muna natin sila, napagod sila sa kakabol ko sa kanila, and then gagawa tayo ng laman nung pie sa loob. So ayan, nagisa tayo ng butter, garlic, onion, nilagyan ko na rin siya ng laurel, and ilalagay natin dyan yung mga gulay na nandoon sa roast kanina. Kumunti siya kasi pinapak ko talaga. Ang sarap kasi, kahit ganun lang pwede na eh. Ang sarap talaga. So, kaya naubos siya. And then, yan na nga yung chicken. Lalagay na natin yan, sa ating ginisa. Yan ang ilalagay natin sa loob. Lagyan natin ng salt. Tapos, lagyan natin ng milk. Konti lang yung milk kasi hindi siya pwedeng masabaw. Kasi ilalagay nga natin siya sa loob ng pie. Nilagyan ko rin siya ng cream. At nilagyan din natin siya ng spinach or orenso dito sa Japan. Orenso ang tawag dyan dito. Ewan ko ba, sa dish ko, parang gusto ko laging lagyan ng orenso ba, ng spinach. Ngayon, hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Ang pinangtunaw ko sa ating cornstarch ay gatas. Kasi may natirang gatas. So, yan yung pinantunaw ko dyan. Ewan ko kung tama yan. Pero, gusto ko kasi malapot yung pie natin. Kasi kanina hindi malapot. Kaya sabi ko, paano kaya lalapot to? So, yan ang naisip ko. Lagyan ko siya ng cornstarch para lumapot siya. So, kasi kailangan malapot siya, hindi siya magsabaw-sabaw paglagay natin mamaya sa pie. So, makita nyo, ayan, oh, lumapot na siya. So, ganyan ang consistency na hinahanap natin. So, gagawin na natin yung pie. Ito yung medyo challenge part sa akin kasi yan, ipa-flat-in natin yung pie natin and then spreadan natin siya ng butter. So, kailangan dyan, pare-pareho sila ng size, kaya medyo nahirapan ako. So, papatungan na natin ng another sheet. Ayan, kita nyo, nahihirapan ako dyan, diba? Kasi kailangan magkapareho sila ng size. And then, yung new sheet na nilagay natin, spreadan uli ng butter. Ganun lang ang, paulit-ulit lang yung procedure, ganun lang. Kaya meron na tayong 4 na bowl, ibig sabihin 4 na patong. So, basta spread nyo lang ng butter. Huwag kayong mag-skip ng any space dyan sa surface na yan para maganda yung dating ng pie natin. Okay? So, ayan, nag-topping na naman tayo ng another sheet. So, sineset ko siya sa sukat talaga nung kaya binabanat natin siya para magpantay siya. Kita nyo, nagpapantay siya. So, another butter na naman. Lalagyan uli natin yan ng butter sa ibabaw. Medyo napapagod na ako dyan. Parang nawawala na nga ako ng pasensya. Kaya lang gusto ko talaga din kumain yan. So, konting patience lang. Okay? Pero mauubusan talaga kayo ng pasensya pag dumating yung panahon nyo na kayo nagagawa talaga. Pero at this moment, na-enjoy ko pa siya. Kaya dire-diretso tayo for today's video. So, nakita nyo, hindi talaga ako na merong walang butter. Lahat lalagyan ko talaga ng butter. So, kailangan natin dyan ang room temperature butter. Hindi pwedeng in-oven ng butter. Hindi po pwedeng pinalambot lang. Kailangan room temperature butter. And, pagkatapos nyan, syempre, ilalagay na natin yung ating last sheet. Medyo, nag-enjoy ako ng kaka-butter ko yata dyan. Kaya hindi ko na napigilang mag-butter na mag-butter. Diba? Parang masaya na din pag yung sanay na sanay kayong gumawa. Kasi actually, second time ko palang gagawin yan, ha? Kaya lang, kasi nung last time, hindi ko nga na-video. And then, ayan, ilalagay na natin yung ating last sheet ng ating pie. Kita nyo, nahihirapan talaga ako dyan, diba? Tawag dito, bear with me na lang, mga guys, kung paano natin ginagawa. And then, ayan na nga,
So, ayan, iro-roll natin yung ating pie para lang kumapit yung butter dun sa ating dough. Ayan, and then, gagawa tayo ng ating shape. So, sa Amerika kasi, yung mga chicken pie, nilalagay nila sa parang plate, and then bilog talaga yung shape nila. So, parang hirap ako sa ganon. Kumbaga, parang hindi maganda pag hiniwa. So, gumawa ako ng sarili kong shape. So, pero pwede na rin naman hanggang circle. Pero sa case ko, gumawa ko ng square. So, kailangan, delicate na yung dough natin. So, dahan-dahanin na natin yung pag-roll nung dough natin dyan. Tingnan nyo yan, dinadahan-dahan ko na siya kasi may butter na siya. So, ayan, gagawa tayo ng shape na square. So, pagkatapos natin gawa ng shape na square, ilalagay na natin yung filling. Ayan. So, yung filling na ginawa natin kanina, kung makikita nyo, wala siyang sabaw, diba? Kung may sabaw siya, di sabog-sabog na yan dyan. And then, after that, lalagyan natin siya ng cheese, or pwede nyo rin lagyan ng mozzarella cheese, o kahit anong cheese. So, nilagyan ko rin siya ng red bell pepper, pwede rin green bell pepper. Maganda siya, maamoy siya pag ninihaw at saka pag hiniwa, ang bango. So, ayan, i-close natin yung edges nila or yung both sides ng ating tip ng pie natin, and then i-close natin siya. I-cover lang natin yung talagang filling. Madali lang siyang gawin para lang lumpia. So, ayan, i-cover natin siya. Malambot kasi yung dough, kaya madali natin siyang maisasara. So, ayan. Nakita nyo, ayan. Kailangan saradong-sarado kasi maglalabasan yan pag in-oven na natin siya. So, ayan, makikita nyo, ayan. Ganyan ang pagsara lang. And then, babalik ta rin naman natin yan mamaya. So, yung kabila niya ng ating main view. So, ganun pa rin ang procedure. Gumawa ako ng dalawa kasi feeling ko kulang sa amin. 4 talaga yan eh. So, 2 lang muna ang gagawin ko. So, ayan, naglagay ulit tayo ng cheese, and then maglalagay ulit tayo ng ating, yan, red bell pepper, and then i-close ulit natin katulad ng procedure natin kanina. So, ganun lang siya, and then, ayan, na-close na natin. Gusto ko na nga kainin ng ganyan lang eh, kanina, kaya lang syempre, kailangan natin siyang i-oven. And then, hihiwain natin yung ibabaw niya ng tiny slice. Ayan, hiniwa natin tiny slice. And then, spreadan natin ng egg yolk. Yan yung egg yolk dun sa ginamitan natin kaninang egg white. So, spread natin yung egg yolk dyan. Actually, ayoko talaga na masyadong sunog. Kahit anong bagay, ayoko ng sunog. Nakaka-cancer. So, ayan. Hindi ko siya sinunog. Ayan, ilalagyan na natin sa plate. Siyempre, lalagyan muna natin siya ng, ano ba tawag dyan? Parsley. Ayan, lalagyan natin siya ng parsley. And then, naghihintay na si Bebe. Gusto ko talagang ihain ng bagong luto. Ayoko ng malamig. O, ayan. Tapos, hihiwain na natin siya. And then, sabi ko, mainit wag mo munang kainin. Tapos, hinipan na lang niya dahil gusto na lang niyang kainin talaga. So, ayan, ang itsura niya. Ayan yung sa akin. And then, ayan, hinipan niya na. And then, kinain niya na. Thank you for watching!